Nakita ko lang po si Ate LB na naghuhugas po ng kanyang bibig at saka po sa ari niya dahil po gawa po dun sa sili. Yung pagdidikdik ng sili, dinikdik yung sili dahil isusubo o para kay Manong LB talaga yon. Opo. Sinasaktan si Manang LV, tama? Opo. Mga ilang beses? Nasa more than 5. Takot po ako agad, Your Honor, baka ako po yung saktan din, matulad po kay Ate LB. Baka ikaw ang susunod. Opo, ganun po, kaya po umalis ako. Ang sama din po kasi ng ugali palagi. Honor, si Pau po ay hindi ko tao at hindi ko nakita ang kanyang anino sa aking tindahan mula nagtayo ako ng tindahan. Yung ulo ko, kumukulo na. Talagang saksakan kayong dalawang pagkasinungaling. Mr. Pau Pau, isa po kayo nakasaksi na sinasaktan nitong dalawa si Manang LV. Opo. Okay. Pasensya na, late ako. I wasn't informed on time na magkakaroon ng hearing today. Kailan niyo po na-witness yung pananakit nitong mag-asawang Ruiz kay Manang LV? Actually po, Your Senator Rapi po, hindi ko po talaga na-witness. Yun po ay naririnig ko lang po. Then, nakita ko lang po si Ate LB na naghuhugas po ng kanyang bibig at saka po sa ari niya dahil po gawa po dun sa sili. Okay, naghuhugas ng bibig. Nasaan po kayo noon at nasaan si Manang LV? Nandun po sa likod po nung tindahan po. Sa likod ng tindahan. Opo, dun Kayo po sa... ba'y trabahador din ng mag-asawang Ruiz? Hindi. Yes po, Senator. Pareho kayong trabahador. So, Opo. nakita mo na naghuhugas ng bibig and then you ask her, tinanong mo siya kung ano nangyari. Yes po, sir. Anong sinabi niya po sa inyo? Sabi niya po sa akin nilagyan daw po siya ng sili. Inuugasan niya po kasi po daw pumanghang. At sino raw naglagay ng sili? Si Ate Franz daw po. Okay. Matapos mo marinig sa kanya na nilagyan siya ng sili at sinabi niya si Ate Franz ang may kagagawan, anong sumunod na ginawa niyong aksyon? Wala po, Your Senator. Kasi po, hindi po kami makagawa ng aksyon sa takot na rin po namin. Was that the first time na nakita nyo? Nasaksihan nyo yung paghuhugas niya ng bibig or nakausap mo siya at sinabi niya na may ginawa sa kanyang hindi tama si Mrs. Ruiz? Ay, hindi po, Your Honor. Nakikita din po namin na sinasaktan po si Ate LB at minumura niya din po. Okay. Makailang beses mo na nakita sa dalawang mata mo habang sinasaktan si Manang LV kung meron man? Nasa isang beses lang po. Isang beses. Yung sa isang beses nakita mo siya sinasaktan, anong klaseng pananakit at saan banda? Yun po yung sinuntok po si Ate LB. Saan siya? Saan bandang lugar yun? Sinusuntok po si Ate LB ni Ate Franz po sa braso niya po. Sa braso. Pero saang lugar? Ng bahay? Sa tindahan? Doon din po sa tindahan nila po. Sa tindahan. Okay. Anong araw yun at anong oras? Yun lang pong hindi ko po maalala po. Sige. So, yun yung isang beses nakita ng dalawang mata mo, sinusuntok niya sa braso si Manang LB ni Mrs. Ruiz. Anong dahilan ba niya sinusuntok sa braso? Kasi daw po, Your Honor, ginagamit daw po ni Ate LB ang mga gamit po nila. Anong klaseng gamit? Yung katulad po sa personal hygiene, yung yung toothbrush, ginagamit daw po ni Ate LB. Totoo naman o hindi sa inyong palagay? Hindi po. Kasi po si Ate LB po wala naman pong ginagamit na toothbrush. Kasi sabi niya po sa amin, ano pa daw po itutoothbrush niya, wala na nga daw po siyang ngipin. Okay. Now, yan yung nakita ng dalawang mata mo na sinusuntok sa braso si Manang LB ni Miss Ruiz dahil nga ginamit daw kuno yung kanyang hygiene Yes po. ng mga gamit. Tapos ngayon, bukod pa dun sa nakita mo sa dalawang mata mo, sabi mo, narinig mo na nananakit itong si Mrs. Ruiz, sinasaktan si Manang LV. Tama? Opo. Mga ilang beses. Sa maalala mo, Madalas pong masaktan si Ate LB po kasi po marami daw po siyang ginagawang kasalanan. pero sa matatandaan mo lang, 5, more than 5, 6, more Nasa than 10? more than 5 po siya, sir. More than 5. Yes. At dito sa more than 5 na pananakit nitong si Mrs. Ruiz pa o kasama si Mr. Ruiz? Hindi po, sir, si Ate Franz lang po. Okay, si Mrs. Ruiz na more than 5 na narinig mo lang, hindi mo nakita ng dalawang mata mo. Anong klaseng pananakit
ang ginawa nitong si Mrs. Ruiz kay Manang LV? Yung pong suntukin si Ate LB sa braso niya, sikmuraan, untog po sa may freezer, yan po. Ganun po ang ginagawa Information sa kanya. Senator Tulfo. Kanina mo pa binabanggit yung France. Sino ba yung France? Pwede ba ituro dito? Yes po, Pwede Your mo Honor. lapitan, ituro, ma-identify mo. Samahan ka ng usaa. Tumayo Yes ka. po, yes po. Tumayo ka. Lapitan mo, may distansya ng 1 metro kung may tuturo mo. Anong kulay ang suot? Let the secretariat capture that pointing demonstration by Mr. Pau Pau, and to have that reflected in the records of these proceedings that Mr. Pau Pau pointed to Mrs. Ruiz as the alleged culprit in all the violent acts committed against Manang LB. Makupo ka na. Senator Tulfo, you can resume. Salamat, Mr. Pau Pau. So, yung sa more than 5, it could be 6, 7, a dozen, or even 100 times. Kasi pag sinabi more than 5, hindi mo na mabilang kung ilang beses. That's good. Now, puro suntok and untog. Yung untog ay ulo ni Manang LB, inuntog nitong yung tawag mo sa kanya, Ate France, Opo. aka Ate France, or actually France naman talang pangalan niya, or Mrs. Ruiz. Inuntog sa freezer. Opo. Isang parte ng freezer. Doon po yun sa labas po. Hindi, sa isang parte, kwadrado yung freezer, di ba? Mataas ba yung freezer o maliit? Doon, yung ano po, yung nakahiga pong freezer. Yung nakahiga. Opo. Saan niya inuntog? Banda sa parte. Sa pagkakaintindi mo, sa pagkakarinig mo, kasi narinig mo lang to, di ba? Doon po sa sa gilid po. Sa gilid. Opo. Okay. So, sa lahat ng insidenteng ito, ng pananakit, pag-uuntog, panununtok, wala bang nakaisip sa inyo na magsumbong sa barangay? Wala po, Your Honor. Okay. O wala sa inyong nakaisip na kumprantahin siya at pagsabihan? Opo. Kung gagawin po namin yun, mawawalan po kami ng trabaho. At sa Tama. takot na rin po namin, kaya po hindi na rin po kami nag-report. Tama. I agree. So, bukod kay Manang LV, meron pa ba sa inyo ang sinasaktan? Wala naman po, Your Honor. Okay, sa iyong palagay, anong dahilan kung bakit si Manang LV ang paborito niyang gawing punching bag? Senator Tulfo, if I may interject. Sa iyong sinumpaang salaysay, sinabi mo, dinuduro ka na at minumura. Opo. Sinaktan ka ba? Hindi po. Pero minura ka. Minura niya po ako. Bakit ka minura? Dung pangalawang araw ko po yan, sir, na nagtatrabaho po. Na buong maghapon na pong nakatayo sa kaka-assist po ng customer, nag-aayos po ng gulay. Tapos sa glitan lang po umupo ako dahil po sa sobrang sakit na po ng aking paa, kakatayo po. Nakita niya po ako na umupo, sabi niya po sa akin umupo ka naman, putang ina mo ka, tumayo ka, magtrabaho ka dyan. Yun po yung Ulit sabi na, niya sa pakiulit. Sabi niya. Umupo, Sabi niya po sa akin. napagod ka na, nangangalay ka na, Opo. dahil na maghapo ka na katayo, na umupo ka, anong sabi sa'yo? Sabi po sa akin, umupo ka na naman mo ka, magtrabaho ka. Yun po ang sabi sa akin. Good ka? Hindi po, sir. Bigla na lang po ako tumayo at nag-assist na lang po ulit ng customer. Tuloy-tuloy lang. Naulit Opo. yon. Opo, Your Honor. Ganun din, na pagkakataon na nakatayo ka, nangalay ka, naupo ka, nagpahinga. Hindi ka sumagot na, pagod na ho ako, kaya umupo ako, pahinga mo ng konti. Hindi po. Kasi po, sobra pong tapang talaga ni ate. Naulit ba yon? Naulit po yun sa amin, sir, pag kami pong magkatrabaho, nakatayo. Ikaw sa'yo? Sa akin po, naulit din po yun, sir. Ano naman namura insidente? Po. Yung pong umuwi na po, yung may may nasira po akong repolyo. Wa sa'yo? Namura po ako. Binanggit mo kanina. Opo. Senator Tulfo, you have the witness. Okay, Mr. Papaw. So, lahat kayo nakatikim ng pagmamalupit. It doesn't have to be yung pananakit, physical, pero kuminsan emotional kasi namumura kayo. Yes po. Tinatawag kayo ng kung ano ng pangalan. Yes po. Okay, hindi lang ikaw, kundi pati mga kasamahan mo. Yes po. Now, si Manang LV, ang palagi niyang napagdiskitahan na hindi lang murahin siguro, pati saktan na. Anong sa palagay mo, bakit si Manang LV ang napagdidiskitahan niya palagi?
Sa kwento po sa amin ng mga katrabahador ko po doon, si Ate LB daw po ay nagnakaw. Yun po ang kwento din ni Ate Franz po sa amin, nagnakaw daw po yan. Pinagkakatiwalaan daw po niya yun dati, tapos nagnakaw daw po si Ate LB. Kaya gayon. Okay, sinabi niya nagnakaw doon si Manang LV. Opo. Okay, sa inyong pagkakaalam, totoo ba? Hindi. Sa pagkakaalam ko po ay wala pong katotohanan kasi po itinatanggi po yun ni Ate LB. Okay, good. So, nung time na ayon dito kay Mrs. Ruiz na nagnakaw si LV, pinabarangay niya ba? Yun pong hindi ko na po alam. Ano raw yung ninakaw? Ninakawan daw po sa Ate Franz ng pera po. Magkano raw? Malaking halaga daw po. Ito na yata yung 12,000, yung during the last hearing, nasabi niya 12,000. Ninakawan daw siya ni Manang LV. Since then, doon ba nag-umpisa yung pananakit na? Kasi yung po nung, pagmamalupit? hindi ko po alam yun. Kasi po nung pumasok po ako, bago po ako nag-umpisa ng trabaho po kay na Ate Franz po, nakita ko na po si Ate LV na marami pong sugat sa katawan, peklat, at saka po madungis siya. At may mga pasa din po. Madungis. Opo. Describe madungis. Paano madungis? Yung, alimbawa po yung hindi na po nakakaligo yung tao isang linggo. Sobra po para pong may mga patay na siyang libag, tapos mga pasa-pasa pa po. At Sugat-sugat. araw-araw, madungis si Manang LV, nakikita ni Mrs. Ruiz, nakikita ni Mr. Ruiz. Yes po. At wala silang sinasabi, wala silang ginagawa. Yes po. Hindi ang sinasabihan, Manang LV, ano nangyari sa'yo? Ba't marumi ka? O madungis in your own word. Ba't madungis ka? Anong nangyari? Walang ganong klaseng pagtatanong mula sa kanila? Wala po. So, ibig sabihin, kinukonsinti nila, alam nila na marumi siya, and yet, okay lang sa kanila. Parang gano'n na po. Hindi sila tataka bakit ka madungis. So, parang, okay sa kanila madungis ka kasi kami may kagagawan kung bakit ka madungis. Parang ganon siguro. Para pong kayo na pong nangyari. Kasi, syempre, kung concern sila at wala silang kinalaman sa pagiging madungis niya, syempre sabihin nila, ba't ka madungis? Maligo ka nga, magbihis ka nga. Ayaw namin ng madungis na bahay na ito. Pero nakita nila madungis siya, pinabayaan lang nila para bagang alam na nila at kasama sila Opo. doon sa dahilan kung bakit siya madungis. Opo. Tama? Kailan mo nadatnan na si Manang LV ay hindi na nakakita? Nung start ko po doon ay hindi ko po matandaan ng saktong date po ng pagtatrabaho ko doon. Pero February 2022 po, 2020, nag-start po ako ng trabaho doon. Nung pagdating ko po doon, yun na nga po, nakita ko po si Ate LV na madungis, marami pong sugat sa katawan, peklat. Yung ano po, yung isa po niyang mata ay maputi na po, para pong bulag na, ganun po yung... Okay. So bukod sa madungis, nakita mo maraming sugat at saka meron na puti na isang mata. Yes po. Again, nakita nilang dalawa ito mag-asawa and yet wala silang reaksyon. Ibig sabihin, hindi nila tinanong si Manang LV, Manang LV, ano bang nangyari sa mukha mo? Saan ba yung mga sugat halimbawa? Sa May liig po sa braso. Okay. Visible ba yung mga sugat? Opo, visible po siya, nakikita po talaga. Good. So ngayon, nung makita nila, bukod sa madungis, nakita nila yung mga sugat niya sa liig, saan pa? Sa braso po. Sa braso. Mga paa. Paa. And yet, hindi nila sinita, ano nangyari sa sugat mo? Walang ganon. Wala pong ganun, Your Honor. Kahit man lang sabihin, sinaktan ka ba ng mga kasama mo, nadulas ka ba, natumba ka ba, kinamlot ka ba ng pusa, walang ganon tanong. Basta Wala po. dead ma lang, ika nga. Wala po. Okay. Opo, ganun po. And then, nakita nila na puti na yung mata, something strong, nung pumasok si Manang LV, okay pa yung mata niya, ngayon pumuti na yung mata, wala pa rin silang concern. Wala po. At wala kang narinig na offer mula sa kanila na, Manang LV, pagamot ka namin. Wala po. Wala. Opo. So, kumbaga, manhid lang. Opo. Now, sa pagkakaalam mo, sa pagkakaintindi mo, kayong lahat, bakit ganon? Bakit wala siyang pakialam doon sa kalagayan ni Manang LV na sabi mo madungis, maraming sugat, at puti na yung isang mata na nabubulag na sa piling mo, kayong magkakasama, syempre, nag-usap-usap kayo niyan, di ba? Ano sa palagay niyo, bakit pinapabayaan lang nilang dalawang mag-asawa si Manang LV na gano'n yung estado, kaawa-awa?
Sa pagkakaintindi ko po, si Ate Franz po ay gumaganti kay Ate LB po. Gawa po daw doon sa ninakon po na pera. Okay. So, ibig sabihin, para sa inyo, alam nyo, nakita nyo, na talagang itong si Manang LB ay sadista. Si Ate Franz po ang sadista po. I'm sorry. Itong si Mrs. Ruiz ay sadista. Opo. At kasama na rin itong si Mr. Ruiz. Sa pagtatrabaho ko po doon ng 2 linggo po, ay hindi ko po nakitang nanakit po si Kuya po. Pero alam ni Mr. Ruiz na itong kanyang misis ay nananakit. Alam po. Alam niya na itong misis niya ay sadista. Alam niya po. At alam niya na yung misis niya ay nanununtok, naguuntog ng ulo. Alam niya po yun. At alam niya kung bakit maraming sugat si Manang LV. Opo, alam niya po yun. Kasi po Eh, asawa niya po yun. Kasi asawa niya. Opo. On top of that, nakikita rin niya. Opo. And yet, wala siyang ginagawa. Opo. Sa palagay mo, bakit? Hindi ko po maalam ang dahilan, pero baka po dahil po dun sa sinasabi po nung mga kasamahan namin at sinasabi din po ni Ate Franz na nagnakaw sa Ate LB. Kaya po gayon. Ni minsan, wala kang narinig, kayong narinig na inaawat nitong si Mr. Ruiz, si Mrs. Ruiz na tama na yan. Wag mo nang saktan o pabayaan mo na yan. Walang ganon. Minsan po umaawat po si Kuya po pagka sobra na po yung pananakit ni Ate Franz. Pag sobra na. Kailan mo nakita yung insidente na inaawat niya si Mrs. dahil sobra rin pananakit? Doon po yun sa sa after 1 week ko po doon sa inanuhan po siya ng sili. Doon na po, inawat po si Ate Franz. Okay. Anong klase pananakit ang ginagawa niya? Doon po yung pinagdikdikan po ng sili si Ate LB tapos Paano ulit? nakita ko pong pinagdikdikan po ng sili po, yung nagdidikdik po ng sili yung isa ko pong kasamahan, tapos po yun ay kinuha po ni Ate Franz at galit na galit po siya kay Ate LB. Tapos doon po siya inaawat po ni Kuya po. Sabi po, Nagawa na yung sili na ilagay na sa... Opo, bago po naawat nalagyan na po si Ate LB. Nalagyan na saan? Baka po, hindi ko po siya nakita mismo kasi po after noon mga ilang minuto po nagpaalam po ako kay Ate Franz na ako iihi po sa CR. Nakita ko po na doon si Ate LB po ay naghuhugas na doon ng kanya pong bibig. So, okay, nahugas may big. And then doon, inawat na nitong si Mr. Ruiz. Opo, Anong klase pag-awat ang ginawa niya? sumigaw po si Kuya po na tama na yan. Tama na. Tulfo, if I may interject, yung pagdidikdik ng sili, dinikdik yung sili dahil isusubo o talagang nagdidikdik ng sili dahil gagawing panghalo sa ulam o Hindi po, sabi talagang po, para kay Manang LB talaga yon. Opo. Inutusan Para daw po- idikdik para isubo. Para daw po magtanda si Ate LB. Natatandaan mo yung pangalan ng nagdikdik? Hindi ko na po matandaan kasi po 2 linggo lang po ako doon, hindi rin po ako Siling pula? Opo, Labuyo? ganun po. Salamat sa you have the witness. So, Mr. Ruiz, in fairness to you, umawat ka rin pala. Okay. Bakit ka umawat? Naawa ka ba kay Manang LB o nakita mo labis-labis na yung ginagawa ni Manang LB? Your Honor, wala naman po ko inawat kasi wala man po ako nakita na nag-aaway. Hindi, yung sili na nilagay ni Mrs. Ruiz sa bibig ni Manang LB, kaya umawat ka. In fairness, umawat ka rin. Wala po nakita po, Your Honor. Wala ka nakita. Wala po. Wala ka talaga nakita. Wala po, Your Honor. Okay. Baka mamaya ikaw ang susunod na ipapa-contempt ko. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Yung ulo ko, kumukulo na. Talagang saksakan kayong dalawang pagkasinungaling. So anyway, meron pa bang ibang insidente na umawat ito si Mr. Ruiz dahil nakita niya labis-labis na ginagawang pananakit kay Manang LV? Wala na po, Your Honor. Yun lang. Opo. Now, yung pag-utos ni pag-utos ni Mrs. Ruiz kay Manang ay doon sa kung sino may inutosan magdikdik ng sili para ilagay saan nilagay? Sa bibig, sa mukha ni Manang LV? Sa bibig po. Sa bibig. Nung nilagay sa bibig ni Manang LV yung dinikdik na sili, ano naging reaksyon ni Manang LV? Umiyak na po siya nun. Sumisigaw po siya, tama na po, tama na. Nandito ba yung
pinagdiktik ng sili? Wala. Bakit kayo sunod-sunuran? Bukod sa takot kayo, baka mawala kayo ng trabaho, bakit kayo sunod-sunuran dito sa dalawa? Kasi po, mahirap lang po kami. Kailangan po namin ng trabaho. Ayaw din po namin mawala ng trabaho noon, pero kaya po nagsunod-sunuran na lang po kami sa kanila. Alam po namin nakakataas si Ate Franz, mayroon pong kakayahan na kung ano po ang kayang gawin. Meron po silang Stay-in po kayo lahat. Opo, stay-in po ako doon. Okay. Yan, naintindihan ko po yun. Kapit sa patalim ang tawag nga doon. Siyempre, ayaw nyo mawalang trabaho dahil kapag kayo pumalag, kayo sasaktan. Magkano ba ang pasahod sa inyo? Pasahod po dun sa akin, 150 lang po a day. 150 a day? Opo. Magkano ba yung 150 a day? Pag-compute nyo nga. 4-5 a month? Yes po. Lahat kayo? Hindi ko po alam dun sa iba, pero sa akin po, yun po ang sabi 150 a day. Paano yung swelduhan nyo? Ang sabi po sa akin, pwede ka daw po kunin ng quincenas at pwede rin po kunin ng... Okay. May benefits? Wala. Wala po. Walang PhilHealth, SSS, Wala po. pag-ibig? Biodata lang po. Ano? Biodata lang po yung hiningi. So yung 4,000, magkano? 4,500, nakukuha mo ng buo yun? Hindi po ako sumahod sa kanya eh. Hindi ka sumahod? Opo. Ilang buwan ka nag-work doon? Wala po akong buwan nag-work doon. 2 weeks lang po ako, Your Honor. Ba't ka napaalis? Hindi ka tumagal? Hindi, baka po, natakot po ako agad, Your Honor, baka ako po yung saktan din, matulad po kay Ate LG. Baka ikaw ang susunod? Opo, ganun po, kaya po umalis ako. Ang sama din po kasi ng ugali, palagi po nagmumura, kahit po, ipapahiya ka po niya sa mga customer po. Sa harap ng customer, so Opo. nangyari na yun. So, ano yung punto, saan punto yung sinabi mo, ayoko na, tama na, alis na ako rito, lalayas na ako rito. Saan punto yun? Noong time po nun, chinarge na po ako ng malaki. Inano? Na-charge po ako ng malaki. Ano niya po ako nun, inutusan niya po akong maggayat po ng buto po ng baka, gamit po ang lagaring bakal. Ang sabi ko po sa Ano kanya, buto po ng baka. Buto ng baka? Opo. Anong Ang pinapagawa? gamit po ay lagaring bakal. Ang sabi ko po sa kanya, ate, hindi to kaya po ng lagaring bakal. Dapat daw, hindi po ito mapapantay ng ayos. Sabi po sa akin, Bakit pinapalagari sa yung buto ng baka? ay may order daw po yung customer. Okay. Sabi po sa akin nun ni ate, wag na daw po ako magreklamo, tapos po namura pa ako. Hindi na po ako nagreklamo, tapos po, hindi ko po nagayat po ng ayos yung buto ng baka kasi po, matigas po talaga yun. Hindi po talaga kayang gayatin po ng lagaring bakal. So yung meaning to say po, yung nagayat ko po ay hindi po pantay-pantay. So, ibig sabihin, sa kunting pagkakamali, nakakatikim kayo ng either pananakit, mura, sigaw, pamamahiya. Yes po. So, yun yung point na umayaw ka na. Yes po, Your Honor. Bukod sa iyo, meron din bang nagsunuran na ganun din ang ginawa, umayaw dahil napakasama ng ugali, napakawalang hiyang ugali itong si Mrs. Ruiz? Marami na pong umalis sa kanya po, lagi po naalis na Mga ilan? trabahador. Para pong pag hindi po ako nagkakamali, mga 1 month lang, 2 weeks, ganun Mga na lang ilan? po, naalis din po. Mr. Chair, pwede natin siguro invite yung mga dating kasambahay o nag-work dito kay Mr. Miss Ruiz na umalis dahil napakasamang ugali. For the information of Mr. Senator Ruiz. Tulfo, we've been trying to get the testimonies of the other witnesses, but apparently the problem is most of them can no longer be located. Baka lumipat na ng ibang tirahan. Ito lang po yung mga nagboluntaryo dahil nakapanood nila sa balita sa telebisyon at yung iba ay sa Senate hearing. Kaya kung meron pa mga ibang testigo, baka yung iba po nakatakot o baka sa iba na nakatira. May we ask from CIDG, Regional Chief, the General Major Nakar, meron pa bang lumalapit sa inyo ng mga ibang testigo para dito sa kasong ito? So far, sir, Your Honor, yan lang po yung lumapit sa amin yung last. Wala na nabalitaan na gustong lumantad pa. Sa ngayon po, wala pa po. Sa ngayon. So that's the answer, Senator Tulfo. Okay, isa na lang po. Nahihirapan lumantad yung iba. Siguro Isa na lang po, natatakot Mr. o Chair. baka malayo na yung tirahan. Okay, isa na lang po, Mr. Chair. Okay, nandito pa si Chairman? Okay. Meron tayong kasambahay law na dapat ang mga kasambahay ni-register sa barangay. Kayo ba ay nakaregister, ni-register
sa barangay na nasa household ni Mr. Miss Ruiz? Wala po. Hindi. Opo. At bakit daw? Batas yun eh. Yun pong hindi ko po alam. Okay. Mr. and Mrs. Ruiz, nung last time nandito tayo, sabi nyo, edukado kayo, so alam nyo ang ginagawa ninyo. Bakit hindi nyo niregister sa barangay ang mga kasambahay ninyo? At batas yun na dapat niregister sa mga kasambahay. At dapat binibigyan ng benefit sa mga kasambahay. Bakit hindi nyo ginawa? Your Honor, hindi naman po sila mga kasambahay. No? Anong tawag mo sa kanila? Kasama sa bahay. Kasambahay, kasama sa bahay. Kaya nga tinawag ng kasambahay. Anong tawag mo sa kanila kung hindi sila kasama sa bahay? Nagtatrabaho po sila sa tindahan, Your Honor. Nagtatrabaho sila sa tindahan, stay in sila kasama sa bahay. Di ba? Stay in sila? Saan sila tutulog? Sa bubong? Natutulog sa bahay mo, di ba? Pagmamayari mo, pamamahay mo, di ba? O, kasama sa bahay. Kasambahay. Bakit di mo na-register? And yet, magtanong ka sa lawyer mo. Andiyan yung lawyer mo, bulong ng bulong. Tanungin mo. Ano magandang sagot? Bakit hindi ni-register mo, ninyo, itong inyong mga kasambahay na batas yan? Sige, bigyan kita ng 10 seconds. Magbulong mo na ikaw, lawyer. Bulungan mo tong, kliyente mo. Sige, go ahead. Sige. Lapit mo tenga mo. Ikaw, lawyer, lapit. Sige, hindi ka nagkakalinigan eh. Ikaw, Mr. Ruiz, gusto mo sumali sa bulungan, kayo mga bulunggang, sige. Sige. Ano magandang sagot? Okay na? So, bakit hindi mo na-register? Batas yan na dapat ang lahat ng mga kasama natin sa bahay, maliban lang sa ating mga relatives, kung nagtatrabaho sa atin, kailangan nakaregister sa barangay, on record, para masiguro na sila ay protektado, na sila ay napahalagaan ng batas na kung tawagin kasambahay law. At kasama dyan, dapat meron silang full benefits, SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Now answer me, sapat na ba yung binulong sa'yo ng abogado mo? Your Honor, hindi naman po sila mga kasambahay. Sila ay mga nagtatrabaho sa tindahan namin. Yung tulugan po nila sa amin, ayun ay another benefits lang na binibigay ko sa kanila, na libre ang tulugan, libre ang pagkain. No, Yun po. hindi ba ako naintindihan eh. Nagtatrabaho sila sa tindahan. Okay, kung nagtatrabaho sila sa tindahan at hindi sila kasambahay, so they are worker. So therefore, kung worker sila sa tindahan ninyo, then dapat minimum wage sila na magkano ba yun sa Batangas? Ang minimum wage? Magkano? Hindi, yung daily. Your Honor, Occidental po kami, hindi po kami Batangas. Saan? Sa Occidental po. Okay. Therefore, kung siguro hindi mo sila kinukonsider na kasambahay, kinukonsider mo sila as worker. Anong klaseng worker? I-define mo. Industrial? Laborer lang po kasi maliit. Okay, sige, maliit laborer. yung tindahan Sige, laborer. namin. Now, kung laborer sila, dapat ang sweldo nila is 264 pesos per day. Ito yung sa Mindoro noong 2020. Oh, 264. At meron dapat full benefits. So dito may violation na naman kayo. Sige, gusto mong lumusot. Kasi pagkasambahay, maaaring mas mababa sa 264 kasi stay in nga. Ano na? Sagot. Gusto mo lumusot eh, sige. Your Honor, si Pau po ay hindi ko tao at hindi ko nakita ang kanyang anino sa aking tindahan mula nagtayo ako ng tindahan. Senator Tulfo, narinig mo yun, alias Pau Pau, hindi ka raw tao, hindi ka nakita, ni anino mo raw, hindi nakita ron. Yung tao po ako, sir, pero Okay. Tao ka, nagtrabaho oh. po talaga ako sa Hindi kanya. hindi raw nakita yung
Hindi raw nakita kahit anino mo doon.